Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi at ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, ang habilin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad o mga apostol bago sila tuluyan na hayaan at tumayo sa kanilang mga misyon, pinaalalahanan ni Jesus silang lahat na huwag matakot. Huwag matakot sa tao, huwag matakot sa mga kayang pumatay ng katawan, huwag matakot sa mga alalahanin sa buhay, dahil tayo ay higit pang mahalaga sa anumang mga nilikha sa mundong ito. Pakisabi nga muna sa katabi, huwag kang matakot. Yan. Ngayong linggong ito, sa pagpapatuloy ng mga aral at habilin ng Panginoon sa mga apostol, pag pinakinggan mong una at hindi mo inunawa, nilalabag ba ni Jesus ang mismong kautosang ibinigay ng Diyos? Kasi sabi, ang umiibig sa Ama, sa Ina, sa anak, sa anak na lalaki, anak na babae, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, kaya ba okay na lang na bastusin ng mga anak ang kanilang mga magulang? Okay na lang ba na pabayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak? Kasi gusto nating mahalin ng Diyos.
yung bahagi kasi ng sulat na sinasabing nang higit sa akin. Kung babalikan natin ang 10 utos ng Diyos, ano ang pinakauna? Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong mong kaluluwa. Ibigin ng Diyos, mahalin ng Diyos, number 1 yan. Pang-apat pa lang, yung igalang mo ang iyong ama't ina. Utos din yan. Kasi kung sasabihin natin, mahal ko ang mga magulang ko, sila lang ang susundin ko. Tapos di natin mamahalin ng Diyos, medyo may problema tayo dyan. O pwedeng, di ba, ang mga magulang mo, ang mga anak mo, hindi kanyan madadala sa langit. Tanging ang Diyos lang ang makakapagdala sa atin sa langit. At ang Diyos na ito, nag-uutos sa atin, mahalin mo, igalang mo ang iyong mga magulang. Naintindihan ba? Yan. Kaya maganda rin sa puntong ito, mapagnilayan natin itong mga nangyayari sa lipunan natin. Ito ay mga epekto lamang, consequences ng mga desisyon, ng mga pagkilos natin. Mahirap po kapag sinasabing, igigit natin, kalayaan ko to. Freedom of expression ito. Tandaan niyo mabuti, kahit kalayaan natin, kahit meron tayong freedom of expression, lahat ng kalayaan may hangganan at limitasyon. Okay. Nitong nakalipas na mga linggo o araw, narinig natin ang involvement ng mga kabataan. Mga kabataan na ang pangunawa sa batas, hindi sila maparurusahan. Kaya malakas ang loob na pumatay, mambaril, mang-rape, magnakaw, mga kabataan. At hindi lang basta kabataan kasi pababa ng pababa ang edad. At sinasabi ng ating mga mambabatas, ituring silang kriminal. Ngayon, napapaisip din ako, bakit ganun? Yung mga kabataan, tinuturing nating kriminal. Pero bakit yung mga kriminal, pinatatakas natin? Yung mga matatanda, bakit yung mga magnanakaw, ipinagtatanggol natin? Pwede ba nating isisi? Ito mga kabataan na ito ibang-iba na kasi sila Laging ganun, no? Then babalikan din natin, ano bang ginawa kasi natin? Una, pagdating sa pag-aaral sa eskwelahan, natanggal na at nawawala na yung mga disiplina. Hindi ko alam po, no? Pero siyempre, pagkabataan, medyo nagagalit tayo sa mga teacher, di ba? Kapag binabato tayo ng chalk. Sino ba nakaranas mabato ng chalk? Sino ba nakaranas na mabulyawan? May nabubulyawan ba at nababato ng chalk dahil behave siya? Hindi Kasi may mga kalokohan tayo sa classroom. At disiplina ang tawag natin doon. After classroom, wala na nga yan, di ba? Kahit nga napagalitan ka, napahiya ka, paglabas sa classroom, magtatawanan na lang yan Di ba? Pero anong ginawa pa natin? Tinanggal natin ang religion classes. Sino bang nakaabot pa sa inyo na may religion classes? At pinagtatawanan pa natin na, uy, saan ka bumagsak? Religion. No ka ba naman? Religion na nga lang, binagsak mo pa. Regardless yan Kasi sa religion classes, hindi naman Catholic lang ang pinag-aaralan. Religion classes, itinuturo na natin sa mga kabataan paano irespeto ang bawat pananampalataya. Ito ang Diyos ng Muslim, ito ang Diyos ng Buddhist, ito ang Diyos ng Katoliko. Yun yung pero anong ginawa natin?
tinanggal natin. Bakit? Ang reason, irespeto ang ibang pananampalataya. Paano mo irerespeto? Hindi mo nga naiintindihan. Ano pang sumunod? Tinanggal natin ang values education. Tinanggal din natin ang good moral and right conduct. Tapos magtataka tayo, bakit utak kriminal ang mga kabataan ngayon? Bakit maraming kabataan ang hindi natatakot gumawa ng masama? Tayo man ang nag-i-implement. Gusto natin silang gumalang sa atin, pero anong ginagawa ng matatanda? Minumura nga natin ang Diyos. Nagbibideo nga tayo kung paano natin ipapapatay ang isang tao. Tapos di-disguise natin na freedom of expression. Yung freedom of expression mo, nakakapulyot, nakakasira ng utak ng mga kabataan. Tapos mag-freedom of expression tayo. Yan. So ito yung epekto kapag higit ang pagmamahal natin sa bayan, sa kaibigan, sa pamilya, sa trabaho. Kasi laging hindi pinaprioritize ang Diyos. Kung hindi priority ang Diyos, lahat ng utos, lahat ng aral na ibinibigay ng Diyos, hindi mo malalaman at hindi mo susundin. Sasabi nga natin, mahalaga po sa amin ang pamilya. Pero bakit ang pamilya ang nagiging dahilan ng paglayo ng mga kabataan sa Diyos? Kasi yung mga pamilya, mga magulang, ayaw na rin magsimba. Maganda po, no? Kayo na mga naririto, mga nanonood sa online, ituloy po ninyo. Kung hindi maprotektahan ng gobyerno ang henerasyon ngayon, pamilya pa rin ang dapat nagproprotekta. Kung tinanggal man sa classroom ang pagtuturo ng pananampalataya, magulang at sa loob ng tahanan, dapat ituro yan. Ulitin ko, regardless kung Muslim ka, Buddhist ka, o kung anumang religion, lalo tigit kung ikaw ay Katoliko, ituro mo. Minsan nga lang, no? Pag sa atin dito, no? Tingnan niyo yung halimbawa ninyo mga magulang, ha? Kapag ang magulang, hindi pa tapos ang misa, wala pa yung blessing, tumayo ka na, umalis ka, susunod sa iyo mga anak mo, di ba? Kaya nasa sa inyo mga magulang. Di ba, pag sinabi pa, magsiyo po muna ang lahat para sa ibang paalala. Tatayo na, lalabas na. Hindi pa tapos ang misa. Di ba, yung mga simple gesture natin dito, may epekto yan sa inyo, sa atin, sa lipunan. Kaya nawa, no? Pagsumikapan pa rin natin, kaya pa namang mabago kung ipapriority natin ang relasyon natin sa Diyos. Kasi kapag pinili mong sundin ang Diyos, kayang-kaya mong sundin ang kanyang utos, kayang-kaya mong mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Amen?